uri na another term for investment? Na alam ninyo, investment. Tagalog. O value, o na binabayaran ninyo, na kalugod-lugod. Hindi masama ha, pero yung kalugod-lugod sa Diyos na investment, kalugod-lugod sa Kanya. Pleasing to God. Sabi ng awit, 49 verse 10, pakibasa. Ang lahat ay Awit 49 verse 10. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong kahit hangal, pati tangal. Basahin niyo mabuti. Yaman nila'y maiiwan sa lahi ng magmamana. Ating ulitin. 49 verse 10. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Ito, ito tanga Yaman nila'y maiiwan. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Okay? Okay. Ating basahin din ito para maganda. Verse 11, 13 and 17 and 49. Sa libingay doon sila mananahan, Pakinggan nyo. kailanman, kahit sila'y may lupaing taglay nila noong araw. Ayun, verse 13. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay naghawak na mabuti. 17. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Tapos Ang yaman ay hindi madadala sa libingay. Kasi yung mabuti, napakalinaw, sabi ng Bible, hindi madadala ang lahat ng yaman sa lupa. So, anong uri na investment na kalugod-lugod sa Diyos? Una, the best investment are made with eternity in mind. Okay? The best investment, okay, are made with eternity in mind. Are made with eternity in mind. Tiyak na ang tao pag nakapera, lalo wala sa Panginoon, sabihin mo, kahit sa Panginoon na, halimbawa, tumanggap ka ng 5 milyon, ano gagawin mo? Ano sunod ng mga tao? Para kayo? Ano? Bibili ng bahay. Yung iba sabi, itatago. Okay? Ano pa? So, lahat ng yan, nakapokus ang tao. Pag may perang dumating, ang iniisip nila, material. Material. Okay? Material. Now, so, the rich and poor have one similarity. When they die, they live all they own here on earth. Pag namatay, mayaman mahirap. Marami kayaman wala. Pag namatay, lahat iiwan. At the moment of death, and all of us will face that moment, yung moment na kamatayan, lahat tayo haharap tayo dyan. Both rich and poor are naked and empty-handed. Kung paano ka pinanganak na walang dala, lalabas ka ng mundong ito, wala rin dala. Wala rin dala. Okay? Buksan nyo yung mga isip at mga puso. So, you are empty-handed before God. So, the only riches we have at that time are those we have already invested in our eternal heritage. Yaman. Okay? So, naalala niyo yung Sunday, mga manggagawa? Ang sabi ko, personal na relasyon. Naalala niyo? Bakit ka umuwi ng Pilipinas? Ano meron sa Pilipinas? Sino na andon? Sino? Sino sa inyo, taas sa kamay, meron pang pamilya sa Pilipinas, taas sa kamay? Okay, baba kamay. Uuwi ka ba o hindi? Uwi! Bakit ka uuwi? Pamilya. Meron kang karelasyon na pamilya sa Pilipinas. Okay. So, sa Diyos,
kamatayan. Whether you like it or not. Tanong, kung ikaw ay namatay, hindi ka na pupunta sa pamilya mo kasi wala ka na eh. Saan ka pupunta? Either heaven or hell. Sa heaven, meron ka ba ng kapamilya? Sino? Okay. Sa mga hindi magagawa na wala nung linggo ng umaga, kapag ikay may personal na relasyon kay Jesus sa Ama, pwede ka mamatay sa lupa at tiyak na tiyak sa langit ka pupunta. Sino uuwian mo eh? Sino? Karelasyon mo yung Ama eh. Ay paano kung wala kang relasyon sa Ama sa langit? Pag namatay ka sa pupunta. Kamusta pa? Di ba? Nag-question ba ako? Ito ang gusto kong sabihin sa mga tao eh. Now, the moment you face death at wala kang relasyon sa langit, sa Diyos Ama, hindi ka pupunta ng langit. Kaya, nananawagan tayo ngayon. Lahat ng tao na alam siya mamatay sa araw, be sure, meron kang uuwian, like in the Philippines, na isang tao na meron kang karelasyon. Sana unawaan niyo ako. Karelasyon. Kaya ka uuwi, meron kang karelasyon na anak, kapatid, asawa, kamag-anak, kung sino ang karelasyon mo. Diba? Now, mawawala ka sa lupa. Ang tanong, gusto mo ba sa langit pumunta? Amen! Sino sa langit? Ang Ama. Amen. O para pumunta ka ng langit, dapat magkaroon ka ng relasyon. Amen! Amen! Hindi naman lahat ng tao, according sa Bible, pag namatay pumunta ng langit. Sabi ng Bible, hindi. Sabi ng Bible, ang pintuan sa impyerno ay na maraming napasok. Ang pintuan sa langit ay o konti na pasok. Yun lamang may personal relationship kay Jesus. Kay God. Amen? Okay, ito investment. Ito na investment, no? Ating pag-usapan. So, at the time of death, each of us will wish we had invested less on earth. Now, yung iba mga tao, akala nila, ang buhay nila nasa kayamanan. Tandaan nyo, ulitin ko, pag namatay ang tao sa lupa, iiwan lahat. Tignan mo yung aming doon, isang pulis. Isa siyang pulis, ang daming sasakyan. Pulis yun, ang daming jeep, owner, kotse, Pajero, mga latest model, ang dami. Oh, namatay. Wala na. Iniwan lang niya yung sasakyan. Ngayon, problema. Wala drive. Ginawa, binenta ng asawa. You see? Wala, iiwan mo talaga lahat yan eh. Amen? So, ang unang, the best investment are made with eternity in mind. What do you mean by this eternity? Kahit sa trabaho ka, ang isipan mo, nasa langit. Amen! Imagine, ang mga tao, kaya nahihirapan, habang tumatrabaho, ang iniisip pera. Overtime doon, laki pera to, part-time to, laki pera to. Pero hirap na hirap ka dyan. Pero look, ikaw, habang trabaho, kahit mahirap, ang isip mo na sa langit, ang gaan trabaho. Amen! Pag ginawa ang trabaho. Amen! Amen! Habang nasa duty ka, umaawit sa Panginoon. Pinupuri Panginoon. Yan ang eternity in mind. Amen. Doon palang mayaman ka na. Amen. Habang nagpupuri ka, umaawit ka kanina. This is investment. Amen. What we are doing every Tuesday, Thursday, Sunday is investment. Amen. Investment to. At ito hindi sayang. Amen. Kaya yung mga absent at absent, wala sayang. Kasi kailangan ng investment mo. Aba, pag may hinuhulugan ka, subukan mo. May hinuhulugan ka, anong investment mo? Meron kang eternal life o Loyola ba yun? O whatever. Investment mo. Investment mo yung lupa. O investment mo yung mga pag-ibig o ano ba ini-invest mo pa. Mga damit. O mga bahay. Investment mo. Isang, hindi ka lang makahulog ng isa, dalawa. Wala na sa iyo yan. Ganyan din sa gawain ng Diyos. Hindi nila alam, while you are
active in the gawain. You are investing Amen. in eternity. Amen. Dapat yung maunawaan niyo. Amen. Yan ang pleasing kay Lord. Ha? The kind of investment pleasing to God is, eternity in mind. Yan ang investment. Walang hanggan yan. Sa mundo, lahat naluluma, may katapusan, nawawala, pag namatay ka, wala na. Amen? Okay? So, pero, sabi nyo, sa Matthew 6:19-21, basa. Matthew 6:19-21. Ano sabi? Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, Oh. naroon din naman ang inyong puso. Tama. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Oh. Dito'y may naninirahang tanga at Tama. kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirahang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. O, saan dapat mag-impok ng yaman? Sa langit. O, dito, nanakawan ka, takot ka, subukan mo, tumama ka ng loto, nabantaan ng buong mundo, delikado ka, makahol na pila. You get my point? You see, subukan mo, marami kang pera, galing ka ng bangko, nagwinto ka ng maraming pera, hindi ka makalabas ng kalsada na walang gwardya. Okay? Pero ito, kahit walang gwardya, eternity in mind. Ha? Sabi nun, kung nasaan ang inyong yaman, naando lang ang inyong puso. Totoo yan eh. Pero ulitin ko, lahat ng yaman ay iiwan. Pag nawala, ninakaw, sakit ng ulo, problema pa. Ang yaman, pag ninakaw, sakit ng ulo, problema. Amen pa? At marami mga mag-anak, kapatid, nag-away-away sa kayamanan. Oh, napag-asa nila, pinangbuhay nila. Hindi yon. Ito maganda. Now, to have treasure in heaven, sabihin nyo, to have treasure in heaven, we must place our faith in God. To have treasure in heaven, we must place our faith, in God. Wala nang ibang pinakayaman kundi yung eternity, yung eternal. Yun, parang habang buhay yun eh. Eternal na yun eh. Lahat ng yaman sa lupa, mawawala yan. Amen? Makikisali pa ng nanakawin yan. Pag-aaway-aaway ng mga anak. Oh, ano pa? Ninervyusin ka. Bakit? Iniiwan mo yung alahas mo. Pag nawala, sakit pa ng ulo. Iiyak-iyak ka pa. Amen? You see? Mas mahalaga yung eternity in mind. Okay? Now, to have treasure in heaven, anong una? We must place our faith in God. And pledge ourselves to obey Him. And pledge ourselves to obey Him. Okay? Pledge ourselves to obey Him and utilize our resources for the good of His kingdom. Utilize our resources for the good of His kingdom. Okay. To have treasures in heaven, we must what? We must place our faith in God. Then, pledge ourselves to obey and Utilize our resources for the good of His
For the good of His kingdom. Utilize. Amen? Then, this is a good time to check up on your investment and see where you have invested the most. Saan ka ba talaga nag-invest talaga ng gusto? Okay. Sa kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit? Okay, ulitin ko. Ang inyong pagdalo sa gawain ay isang investment. Amen. Na hindi mawawala habang panahon. Amen. Ang investment sa lupa, may iwan mawawala. Nanakawin, tatangain, masisira, mabubulok, raten. Pero ang eternity in mind, yan ang kalugod-lugod na invest kay Lord. Amen. Kanina, habang nag-aawit na tayo kanina, kasabihin ko sa inyo, God is being pleased. Amen. Habang tayo umaawit kanina, nalulugod ang Diyos sa ating lahat. Amen. Kaya, sasabihin ko sa inyo, lahat ng inyong kahilingan ibibigay mo. Amen. Ganyan malugod ang Diyos. Lahat ng inyong hinihingi ibibigay. Amen. Amen ba? Amen. So, what kind of investment are placing in God? Number one to God. Number one. Naalala nyo ba yung lalaking mayaman tsaka si Lazarus? Amen. Amen. Basahin nyo. Doon sa Luke 16:24, 25. Luke 16:24, 25. Isang aral yan. Luke chapter 16:24, 25. Yung lalaking mayaman, nagpasasa ng yaman sa lupa, si Lazaro, na isang mahirap, nangihingi ng pagkain, bibili ng pagkain. Ano nangyari? Basahin. At sumigaw siya, Ayan na. Abraham, mahabag kayo sa akin. Kasi yung lalaking mayaman napunta ng impyerno. Kaya ang init-init. Sabi niya, Amang Abraham, mahabag kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro Oh. na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Bakit? Nung mamatay yung dalawa, mayaman at si Lazaro, I repeat, rich and poor, parehong mamatay. Yung rich man sa Bible na binabasa niya ay napunta ng impyerno. Yun naman, Lazaro, napunta ng langit. Ano sabi ng verse 25? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi na makaparihan, at ang mga nariyan ay hindi na makaparini. You see, ano nangyari sa rich man? Napunta ng hell. Kaya sabi ng Bible, napakahirap pumasok ng langit ang mayaman. Hindi sabing, hindi mo papasok. Pero sabi nun, napakahirap. Marami kang yaman, papasok ka ng langit. Hindi ka papasok sa langit kasi dahil mong hawak na yaman eh. Ano ba? Hindi ka makadaan. Ito, dahil mong hawak na yaman. Paano papasok dyan? Hindi ka kasya yan. Diba? Pero kung ang isipan mo ay papuntang langit, wala kang pipid galing sa lupa, you can easily enter in heaven. Amen. Mark chapter 8:36. Mark 8:36. Mark 8:36. Ano sabi? Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. What shall profit a man if he gain the whole world but he loses his soul? Di ba? Ang dahil mo mga part-time, ang dahil mo mga extra job. Ang kapalit naman yan. Di ba? Hindi ka papasok ng langit. Okay? Dahil sa very busy ka sa trabaho. Nakalimutan mo na magsimba. Marami sa bakaw na ganyan. Very busy. But look, what kind of life na meron itong mga taong ito? Anyayahan mo.
Sipa ka naman sa amin. Naku, busy ako eh. May part-time ako, trabaho ko. Ang hirap. Lunes may pasok. Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo. Oh. Subukan mo ang taong na magkasakit. Ewan ko lang, kung hindi siya magsimba. Amen? So, akala niya, ang kaligayahan tao nasa kayamanan, nasa pera. Wala sa pera. Many people, a lot of money, hindi masaya. Oh. Si Stanley ho. Dahil ba yun? Oh, man. Ano na? Paralyzed na. Oh, nasa pera niya. May nagawa yung pera niya. May nagawa yung kaya mag-ginto. Wala. May nagawa yung kaya magaling sa sasakyan. Wala rin. Sana mo unawaan nyo. Ang best investment, eternity in mind. Pag nasa iyo, ang langit, ang Diyos, Kristo, yan ang real and best investment. Amen ba? Oh, ito papasok kayo ba? Trabaho ko sa abroad. Ang trabaho sa abroad, para kumita. Mali. Mali ka dyan. Pupunta ko sa abroad, para yung nakilala kang Diyos sa Pilipinas, makisya mo sa abroad. Bakit? Kasi alam ng Diyos mga kailangan mo trabaho eh. Hindi mo na kailangan pa. Sabi niya, God knows ang iyong mga kailangan trabaho. Pag inuna mo ang Diyos, unahin ka niya. Amen! Amen! Kaya kung nalunod ko sa mga tao dito ng mga nag-a-apply, ahensya, agency, backer, unahin mo ang Diyos. Eh siya may-ari ng mga agency. Siya may-ari ng lahat sa mga eh. Oh, kailangan unahin mo yung eternity. Oh, kaya ang mga tao, gusto kong turo sa inyo, hindi masama ang pera, pero huwag mong unahin ang pera. Sabi ng binasa niya, ano? O sabi ng binasa niya, makamtan naman lahat ng yaman. What shall profit a man if he gained the whole world, his riches, but his soul is lost in heaven? Di ba natin kwenta? Eh, kahit ikaw, kahit kung ang sweldo mo, at ang iniisip mo, puro Panginoon ang iniisip mo, puro bakala iniisip mo, masaya ka? Amen! Problema. Okay. So, ngayong araw na ito, lahat kayo may sweldo. Amen! Okay. The best investments are made with eternity in mind. Tandaan nyo, lahat, hindi masama ang may pera, may kotse, may alas, may bahay. Tama yun, pero hindi mo dapat doon ipopokus. Hindi ka puro biyaya. Ang the great biyaya is eternity in heaven. Eternity in mind. What kind of eternity? What I mean is this, kahit lang ako sa bahay mo, nagpupuli ka sa Panginoon. Okay? Hindi lang nagpupunta sa, ay, answer prayer ako. Dumating sa akin ng bahayan ng pera. Ay, praise the Lord, hallelujah. Hindi. Kahit wala pag dumamit yung blessing, pinupuli mo siya. Yun ang investment. Amen, yun ang investment. Hindi lang kaya ka nagsishare para kasi maraming dumating biyaya. Hindi. Pwede mong share. Ako po, kagaya share niya kanina. Biruin mo. Kailangan, Sunday, papasok siya. Malaki ang income. Pero ang kanyang puso, siya ng puso niya, ayoko, kasi gusto ko libre sa gawain ako. Oh, every time sa kanyang gawain, si Brother Junior, si kanina sa akin, nahabang siya ni Junior, umakawin siya palagi. Para daw siya sira ulo. Pero hindi mo alam, that's investment. Amen! Pangalawa, we have a responsibility to invest God's resources wisely. Two, we have a responsibility. We have a responsibility to invest God's resources wisely. God's resources wisely. Pangalawa, what kind of investment pleasing to God? Una, the best investment are made with. Pangalawa, we have to invest God wisely. Okay, kailangan yung yaman
spend mo ng ano? Wise. Okay? Invest mo ng wisely. So, sabi ng Matthew 25:14. Matthew 25:14. Matthew 25:14 basa. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So, the master divided the money, the talent, okay? You may talent. Among his servants, according to their abilities. Okay? Bawat isa ay may talent according to our abilities. Tama? Amen. So, no one received more or less than he could handle. So, yung kaya mong i-handle, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Yung gift, your talent mo yan. Amen. Okay? Ngayon, if he failed in his assignment, his excuse could not be that he was overwhelmed. So, failure could come only from laziness. Amen. Ang pagbagsak mo ay dumarating dahil sa tamad ka. Amen. Hindi mo ginamit yung talent at ability bigyan Diyos sa'yo. Amen. Meron ka lang biyaya. Oh, hindi ginamit, ibinaon. Ano sabi ng Panginoon doon? Naalala niyo ba yun? Sabi doon, so, nasaan yung bigay ko sa yung talento? Ginamit ko po. Ito ang tubo. Okay, ikaw. Ginamit ko po. Ito ang tubo. Ikaw, ibinaon ko. Kasi takot ako sa inyo eh. O, ayan. So, sabi niya, kung sino yung wala, kukuhanin pa, aalisan pa. Ibibigay mo sa meron. What do you mean by this? Yung talent na bigay sa'yo, gamitin mo. Amen ba? So, meron ka abilidad, gamitin mo yan. Sabi dito, I repeat, the talent, failure could come only from laziness or hatred toward the master. Nainis siya sa master eh. Alam ko, kinukuha mo yung mga pera, hindi naman sa'yo pinaghanapan. O, ano pa kailan mo doon? Ang mahalaga, I give you a talent, I give you a gift. Gamitin mo yan. Kaya sabi nito, what kind of investment place ito God? With Responsibility. Invest wisely. okay. Kaya ka lang bumagsak o nalugi o wala nangyari kasi tamad at galit sa kanyang master. Galit sa Panginoon. Amen? When God give you a talent, use this talent. Huwag kang mahihiya. Okay? God give you more money, give this money sa gawain ng Panginoon. Use this money, sir. Invest. Resource wisely. Talino ka. Amen ba? Amen. So, we are given. So, God gives us time. God give us what? Time. What else? Treasure. Talents, treasure, or ability. Tandaan nyo, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen. Kaya ka gumagawa sa trabaho mo ngayon, bigay ng Diyos yung talent mo yan. Amen. Kaya ka na sa opisina, that's God-given talent to you. Amen. Amen ba? So, God gives us time, gifts, and other resources according to our abilities. Okay? Hindi ka bibigyan Diyos sa isang talent or gift na hindi mo kaya. Amen. Kaya when God give you a gift or talent, pag-usayan mo yan. Pagputihin mo yan. Amen. As talent ako manda, pagputihin pagkanta. Pamamahala, paglilinis, pagputihin paglilinis. Tandaan nyo, lahat ng minabuti mong ginawa, yung God's talent na bigay sa iyo, imbis mo, kailangan wisely. Yung resource, wisely. Gamitin mo ng maayos, ng tama. Okay? Huwag ka magkatama-tama sa trabaho. Amen. Huwag kang tulog-tulog sa... Ayos. Ako blessed dito. Ala Sister Salve, talagang pag nagpikit talaga na pumawi sa Panginoon, walang pakialam. Talagang todo-todo. Sister Ren, pag nag-worship ako, todo-todo.
Pag hindi mo ginamit yan, aalis sa'yo, Panginoon. God will take it off sa aalis sa'yo, Panginoon yan. Hindi ka dapat. Kayo ibigay. Kay Sister Mea. Okay? So, nakukuha ninyo? So, the issue is not how much we have, but how well we use what we have. Amen. The issue, ito, lista nyo ito. The issue is not how much we have, is not how much we have. Okay? But how well we use what we have. But how well we use what we have. We use what we have. Ulitin ko, ang inyong pagdalo tuwing gawain ay isang investment. Lakas nyo. Investment. Ang inyong pagsamakin ko sa isang investment. Ang inyong pagkilig ko sa isang investment. Ang inyong pagsusulat investment. Amen. Oh, investment yan. Kaya sabi ko sa iyo, the issue is not how much we have, but how well we use what we have. Amen. Gaano kabuti ginagawa mo yan? Pag ikaw magaling magluto, sarap ng luto ng malalaki. At nagchicharon. Buti ko naman, nagchicharon. Nagluto si Sister sa akin ng banana cake tsaka ng chicharon. Ako, hindi pa pupakan ko yung chicharon kasi sarap yung chicharon eh. Sabi ko, nagkukunti na chicharon. Hallelujah. In Jesus' name. Pero may suka naman eh. Napakasig na suka. What? Ang aking gusto italabas na yung mga talent, ilabas nyo yan. Lalo sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Lalo sa trabaho ninyo. Tingnan nyo. Nako, may natama sa akin dito. Balita ko eh. May naglinis. Tapos, umabsin yata. At may isang kapatid na nirelievo pag part-time doon. So, kasi yung naglinis doon, biglang umabsin yata. Then, sinabihan niya ikaw na mag-part-time, ikaw na pumal sa akin muna. Ito pumalit sa kanya, naglinis ang buong bahay. Ay, dumating yung amo. Sabi ng amo, wow! Kapag sa Tagalog, pwede pala mag-imalis ang bahay ko. Ano ginagawa rin sa katulong ko dito? Oh, you see? So, ibig sabihin, nabigla yung amo. Yung pumalit sa kanya, nagawa ng gusto yung bahay. Natuwa. Tuwa. Oh. Pag natuwa, pag na-please mo yung taong yun ibabalik ka noon. At hindi man siya magbigay sa ng blessing, ang Diyos. Amen! Okay. Kaya habang kayo mamalansya, nag-aalaga ng hayop, ng aso. Amo-amo yung aso. Sa'yo, alam mo, may kawain. Aso, tama na. Pray mo yung aso. Aso, kumain ka na. We have what? Pagalawa. We have responsibility to invest God's resources wisely. Okay. When God give you talent, ability, time, treasure, that's God's resources that invest it wisely. Amen. Gawin mo. Mabuti. Okay? So, pamahalaan ng what? Maayos. Amen? Sabihin mo siya katabi, pamahalaan mo ng maayos. Ang biyaya. Nabigay sa'yo ng Diyos. Amen? So, third, our investment must not be for selfish end. Third, our investment
Ulitin ko ha, investment is what? Another term by investment is ownership, purchase, or value. Okay, invest. Yung ini-invest mo talaga. Our investments must not be for selfish. Must not be for selfish. Tama ba yan? For selfish and hindi tapos sa pansarili kagustuhan mo lang. Our investment must not be for selfish ends. Okay? So, this last, yung iniisip ng lalaki na ito, sa sarili, he hoped to play it safe and protect himself from his hard master. Para bagang safe siya. Ay wala namang kita yung kanyang ibigay ng master niya. Wala kinita. Bakit? Dragos, ibinang sa lupa. Now, ibig sabihin yan, okay, tinawag ka ng Diyos para maglingkod ng walang excuse. Pag tinawag ka niya, no excuse. Amen ba? Amen. So, sobra na ang part-time mo. So, madaling Sabi dito, if God truly is our master, we must obey Him willingly. If God truly is our master, if God truly is our master, okay, we must obey Him willingly. We must obey Him willingly. Naunawaan nyo? Amen. We must not make excuses to avoid doing what God called us to do. Ulit, we must not make excuses to avoid doing what God calls us to do. Tinawag ka ng Diyos, no excuse. No excuses. Our time, abilities, and money aren't ours in the first place. Oo nga naman. Oras mo. Ano pa? Abilidad mo. Pera mo. In the first place, hindi yan sa atin. We are only caretakers. Lahat ng give sa'yo ng Panginoon, hindi sa'yo yan. Even your strength not comes from you. Amen. Bigyan ng Diyos yan. Amen. Amen? I-imbes mo sa Panginoon yan. Okay? Huwag mong sasarilinin. Kaya ako, sa aming pag-aaral pag Friday, lahat ibinibigay ko sa tatlong ito Itong tatlong estudyado every Friday evening. Inaabot kami ng alas 12 ng gabi. Every day. Lahat ng tanong nila, nasagot ko, even dito, lahat ibigay ko sa inyo. Lahat ng bigay sa akin ng wisdom ng Lord, revelation, i-share ko sa inyo. Alam niyo ba, isang gabi, ako natulog, sa panaginip ko. Sabi sa akin ng Lord, ang lakas-lakas. Sabi niya, lahat ng panalangin mo, as a prayer. Amen! Nalimutan ko sabihin ng Martes. Hindi ko sabihin, lahat ng panalangin gagawin mo, tutugunin ko. Kaya ngayon, lahat ng inyong kahilingan, tutugunin ko. Amen ba? Okay. Tandaan niyo mabuti. Merong isang makasarili. Luke chapter 12, 30 to 21. Basahin niyo. Luke chapter 12. Luke chapter 12, 30 to 21. 13 to 21. Basahin niyo. Lucas. Basa. Luke chapter 12, 30 to 21. Basa. Sinabi kay Jesus ng isang mga Pakinggan niyo. Sinabi ni Jesus, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanyang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan.
At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukurin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na ihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pasilin niya, sabi niya, doon sa verse 16 yata, ano? At pagkatapos ay Ano sabi ng lalaki? Akin. Sa verse At 16. sasabihin ko sa aking sarili, ayan. Sasabihin ko sa akin. Sarili. Okay, tuloy. Ayan, marami na akong ari-ari. Marami na ako. Tignan niyo ha. Hindi na ako kukulangin Hindi na habang ako. buhay. Selfish yan, selfish. Kaya't mamamahinga na lang ako. Ako, mamahinga na lang. Kakain, iinom, at magsasaya. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal! Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inanda mo? So, in other words, sabi dito sa ating pinag-uusapan, no? So, when we ignore, okay, squander or abuse what we are given, we are rebellious and deserve to be punished. Okay? Ito, hindi dito to ha. Nagkamali ako dito, sorry. Ulitin ko. Sa ating pinag-usapan kasi pag number 2 tayo, di ba number 2 tayo? Okay. When we ignore, squander, or abuse what we are given, we are rebellious and deserve to be punished. Tignan mo, yun o. Tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Kaya ano sabi niya? Magpapakasayin lang ako. Iipunin ko na yung yaman ko. Lahat ng ari-arian ko. Tutulog na ako, mamahinga ako. Sabi ng Panginoon, hangal ka. Ano sabi niya? Ngayon din. Ito'y babawian ka ng buhay. Bakit? Bakit? Kasi makasarili. Another, nalimutan ko yung first ito eh. Lalaki mayaman, pati puno. Dumating si Jesus. Sabi niya, gawin mo, pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Mahalin mo ang iyong kapwa, ang Diyos, yung sa lahat. Sabi niya, ginawa ko ng lahat yan. Yan ang mayaman, no? Nasaan niya? Sa saya. Ginawa ko ng lahat yan. Sabi niyang, Panginoon, isa pa kulang sa iyo. Lahat ng ari-ari ang pagbili mo, ibigay mo sa mahirap. Alam mo, ano yung aksyon ng mayaman? Nalungkot siya. Napakayaman. Selfish. Selfish. Kaya ang taong yon hindi nakapasok ng langit. Nasa langit, nasa pintuan ng langit yun. Nasa pintuan ng langit. Sa istorya at sa pag-aaral sa Bible namin, yung langit natin mayaman, nasa pintuan na ang langit. Ano ba? Ito langit na to. Okay? Ito na, papasok na sa langit. Kausap ni Jesus. Ito mayaman. Ginawa ko ng lahat yan, Panginoon eh. Ginawa ko ng lahat. Sabi, isang bagay ko lang pa sa'yo. Lahat ng yaman mo, pagpili mo, bigay mo sa mga mahihirap. Yan lang. Our investment must not be more. Hindi niya maibigay. Di ba niya maibigay? Okay? Yan lang. Yan ang maanta. Okay, next, number 4. Our investments must be centered on the kingdom of God. Yun. Our investment
must be centered in the kingdom of, ayun na, our investment must be centered in the kingdom of God. Okay? So, this parable describes the consequence resulting from two attitude to Christ. So, the person who diligently prepares for it by investing his or her time and talent to serve God will be rewarded. Tandaan nyo, when God give you talent, abilities, or time, at ito'y ibinigay mo sa kingdom of God, you will be rewarded. Amen! Laging may reward! Laging may reward kapag in-invest mo, sinentro mo sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen ba? So, ito na. The person, take note, the person who has no heart for the work of the kingdom, the person who has no heart, ang isang tao wala raw ang puso for the work of the kingdom, the person who has no heart for the work of the kingdom will be punished. The person who has no heart for the kingdom, for the work of the kingdom, will be punished. Parurusahan yan. Amen. The person who has no heart for the work of the kingdom will be punished. And God rewards faithfulness. Amen. God rewards faithfulness. Amen? Lahat ng tapat ay may gantimpala. Amen. Those who bear no fruit for God's kingdom cannot expect to be treated the same as those who are faithful. Bakit ganun? Pareho kami naglilingkod. Pareho kami sa gawain. Bakit siya? Ang daming bunga. Ako, mabongga. Ako, mabunganga. Mabunga. Siya, maraming bunga. Madali yung malaman ng isang taong maraming bunga at walang bunga. Amen? Nakikita nyo? Yung may bunga. Yung may bunga, nakikita nyo, nasa kanya ang fruit of the Spirit ng Galatians 5:32. Ano yung bunga? Ano yung bunga? Pag-ibig, kapayapaan, pag-aalakan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan. Sa bandang huli ay pagpipigil sa akin. Malalaman mo yung mabunga. Tandaan nyo, iba yung mabunga sa mabongga at mabunganga. Iba yun. Marami sa gawain na hindi mabunga. Ano? Puro gano'n. Wala namang ginagawa, puro ganyan. Wala nangyayari. Walang reward yun. But God rewards faithfulness. Amen. Lahat ng tapat ay may gantimpala. Amen. Amen. Hallelujah. Naglilingkod naman ako. Hindi. Ibang trato sa tapat na lingkod. Baka ikaw ay nakikitapat lang. Ay, kailangan tapat talaga. Okay? Iba yung nakikitapat sa tapat. Kasi marami ko niya ligat sa gawain, pero hindi siya tapat sa Panginoon. Gusto na siya makita ng tao, gusto na naka-uniforme, naka-ID, ano pa? Kung anong ginagawa, pero kung di problema, nawawala. Amen? Okay. So, our investment must be centered on the kingdom of God. Sabihin nyo nga, our investment must be centered in the kingdom of God. Then finally, last, ito maganda. So, ating summarize ulit. What kind of investment pleasing to God? Number one. The best investment are live eternally in mind. Okay, eternity in mind. What do you mean?
habang dumadalo sa gawain, nagpupuri kahit sa bahay, ang isipan mo na sa Panginoon pa rin, nalulungkot siya sa'yo. Amen ba? Kahit nagkukukod ng kubeta, umaawit sa Panginoon. You are investing in God's eternity in heaven. Amen? What you are attending, nagawain, serving the Lord, yan. Okay, so second, okay, third, kasi wala, you will be punished pag makasarili ka. Then, fourth, ito na ang last maganda. Kasi final ito eh. Giving is one of the best investment. Giving is the one. Okay, giving is one of the best. Is one of the best investment. Okay. Giving is one of the best investment. Huh? Giving is one. Okay, one of the best investment. Sa 2 Corinthians 9:11, basa. 2 Corinthians 9:11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, para lalo kayong makatulong sa marami. Yun! Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Yun! So, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Subukan nyo lahat ng inyong binibigyan ng blessing. Ano siya sagot sa inyo? God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba? Yun ang good investment. Pag nagbigay ka, sabi na binigay mo, thank you, Lord. Nagpapasalamat sa Panginoon. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinipala mo ako. Thank you, Lord. So, yung mga tao na kahit nasa gawain ng Panginoon, marunong pasalamat sa Diyos. Amen. Good investment. Now, not only may time ka, may talent ka, ability ka, is the best investment. Ang best is investment number 1 is giving. Paul uses the illustration of seed to explain that the resources God gives us are not to be hidden or foolishly devoured, or thrown away. Instead, they should be cultivated in order to produce more crops. Ang isang halaman na hindi mo diligan at hindi mo cultivate, hindi lalago, hindi uunlad, hindi lalago, walang bunga. Amen. Kailangan pa-cultivate mo, alagaan mo, diligan mo, to produce more crops and produce more harvest. Yan ang susi. Okay. Meron bang nagtanim, palay, tanim mo yun? Isang butil na palay. Itanim mo. At kapag soybol yung isang butil na palay, ilan ang bunga? Ilan ang iyong inihasik? Ilan ang bunga? Ang mahalaga, nakasik. Pinasusi. Pag nakasik ka, sure, ang daming bunga. Hindi ka mapupusan. Amen. When we invest what God has given us in His Word, He will provide us with even more to give in His service. Lalo kang pagpapalain. Amen. Lalo sa gawain ng Diyos. Amen. Pag ikay nagbigay dyan, hallelujah. Hindi ka mauubusan. Ang nauubusan yung kuripot. Amen. Walang lugar sa Pilipinas, alam mo sa Pilipinas. Ay, mga tiga ano yan, kuripot yan. I don't believe that. Kulang na sa aral yan. Kasi maraming dati kayo eh. Tika sa kanya, tika ganyan. Ay, kuripot yung mga yan. Diba? So, tatandaan nyo, ang susi para lang ang sumagana ay magbigay. Amen. Good investment yan. Amen ba? Amen. Eh, anong aanihin mo kung wala ka pa rin?
Okay? Sabi nga, yung iyong tinanim, eh magpupunga yan. Amen. Amen ba? Ulitin ko, sabi dito, when we invest what God has given us, sulat nyo, when we invest what God has given us, what God has given us in His work, when we invest what God has given us in His work, He will provide us. He will provide us if with even more to give in His service. To give in His service. Basa natin. When we invest what God has given us in His word, He will provide us even more to give in His service. Ayan. Sa linggo, exam ko ito sa linggo sa mga manggagawa. Isa-isa. Kung tandaan nyo itong ating investment na ito, sa linggo ng umaga, i-exam ko sa kanila ito sa linggo ng umaga. Kaya sabi ko na para mag-aral sila. Okay? Kailangan perfect. Yung hindi perfect, kukuha na ko ng multa. Okay. Pagbibigay, you plant a seed. Amen? If you give, you plant. And if you plant, expect there is a harvest. Amen. Walang nagtanim na hindi umani. Amen. Maliban sa nagbigay, napilitan lang. Kailangan bukal sa kanyang puso. Amen. Amen. I repeat, yung pagbibigay, you plant a seed. Sabihin nyo nga, ang pagbibigay, plant a seed. Amen. At when you plant, you expect a harvest. Amen. Lalo ngayon, bago sweldo kayo, bigay kayo. Ganun po yan. You plant a seed. Okay? Bawasan mo yung sweldo mo. Para sa Panginoon. Get the envelope. Lagyan mo na 1,000. 100. 50. 20 kung magkano nasa sayo. Pero kung gusto mo na maraming biyaya, the more you give. The more you receive. It is better to give. Than to receive. Alam niyo pa rin. Every time you get your salary sa bangko, always get the 10%. Amen. Sumweldo ka ng 5,000. Yung 500, hindi sa'yo yan. Sa Panginoon yan. Pag ginawa mo yan, hindi ka maupos ng pera sa ATM. At walang salot sa inyong kahan. Amen? That's the key. Invest for the kingdom of God. Amen. Amen ba? O, summarize natin. Anong uri ng investment ang nakalulugod sa Diyos? Number 1. Number 2. Ano yung number 2? Number 2? Ayun, number 3. Our investment must not be for selfish ends. Number 4. Our investment must be centered in the kingdom of God. And number 5. Giving is one of the best investments. Sa lahat ng investment pleasing to God, ano yung pinakamahalaga? Giving! Ito. Pag ikaw ay ganyan, sasakit ang puso mo. Higpitan mo. Sakit ang puso mo. Aatakihin ka. Pero pag ganyan ka, grabe ang puno ng dugo. Okay? Ang ganda. Amen. Amen ba? You see?
So, yun ang susi. Invest is giving number one. Amen. Tama kayo, sweldo kayong lahat, magbigay kayo. Kung gusto nyo pagpalain, mag-invest pa Panginoon. Kung ayaw mag-invest pa Panginoon, wala ka. Okay! Kawa ang prayer request. At tayo pasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Are you blessed? Amen! Sa linggo, huwag kayong ma-absent. Napakaganda na mensahe sa linggo. Hallelujah. At yung po mga tithers, Sunday morning, kasama kayo sa aming worship.